Hello mga kaibigan at mga kapatid, welcome po kayo muli sa ating pong panibagong series ng ating pong Lands of the Bible. So kayo po ay awak kayo mini-welcome sa ating pong ika-34 na yugto ng ating pong series na ito at sumayin niyo ang pagkapala at pag-iingat ng ating Panginoong Kristo. Sa ating pong pasimula, tayo po ay sumandaling manalangin at tayo magpasalamat sa Panginoon. Ama naming banal, narito muli kami at nagkapasalamat sapagkat ikay tunay na mabait at tunay na maawain sa aming lahat, Panginoon. Salamat po sa iyong patnubay at kami po'y gabayan mo sa munting oras na sandali ng aming pagsasama-sama. Pagpalain mo po ang oras na ito, Panginoon, at ganun din ang iyong mga anak na makikinig. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming sama-samang dalangin. Amen. So mga kapatid, narito. Tayo po ay magsisimula na ng ating pong palatuntunan at tayo dadako sa ating pong materials at ating titignan ang ilan sa mga lugar na ating pupuntahan at bibisitahin natin ngayon. So ngayon ang ating pupuntahan ay siguro marami sa atin ay hindi pa ito na naririnig o maaring nabasa sa Biblia, no? At titignan natin ano kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa lugar na ito. So ang ating pupuntahan ngayon ay ang itong pangalang Hipos, no? Yan ang nung panahon ng ating Panginoong Kristo, yan ay yung mga lugar na madalas na nababanggit ng Panginoon ay nabubuhay pa noong mga panahong yan. So, maraming mga pagkakataon na ang ebanghelyo ay hindi bumabanggit ng mga lugar, no? Kung hindi generally speaking, ang apat na may akda ng mga ebanghelyo ay tumutukoy sa pangmalawakang lugar. So, minsan binabanggit nila yung eksaktong lugar, minsan naman ay yung pangalan ng region. So, tanda ko tayo dito sa Hipos. Itong Hipos ay nasa parte ng Jordan side, no? Wala sa Israel side. Sa panahon ng ating Panginoong Kristo dito sa bandang kaliwa, no? Sa ating larawan na binibigay natin ng credit sa Bible History Online ay itong Hipos ay makikita natin dito ay tabi ito ng Sea of Galilee no nasa Jordan side. Pero noong panahon ng ating Panginoong Kristo ay ito ay sinasakop ng Decapolis. Ano ibig sabihin? Yan yung mga 10 syudad ng pag sinabing kasing Deca, 10 yan eh, yung Polish City. Ibig sabihin yan 10 cities. So, marami yan. Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga 10 cities na ito na umiiral noong panahon ng ating Panginoong Kristo. So, isa ang hipos doon sa 10 syudad na ito na umiral noong panahon ng ating Panginoong Kristo. Malayo siya sa lugar ng Corazin, ng Capernaum, Genesaret, tsaka Magdala at tsaka ng Tiberias, no? Malayo siya, nasa bandang kanan siya. Nasa kabilang ibayo siya, no? Yung nasa kanang bahagi. Yun namang mga binanggit natin kanina ay nasa bandang kaliwa, no? So, dito sa bandang kanan natin, makikita natin na ang Hipos ay nasa bandang kanan at yun namang Tiberias ay nasa bandang kaliwa. So, ah, kung gustong puntahan ito ng mga tao noong unang panahon, ay hindi na sila dadaan dito sa lupa pailalim at papaakyat uli. Ang gagawin nila, sasakay na lang sila ng bangka papunta dito sa Hipos sa lugar na yan. So mabilis ang kanilang paglalakbay o ng kanilang paglalayag. So titingnan natin mga kapatid no kung ano ang sinasabi ng kasaysayan tungkol sa lugar na ito ng Hipos, you know. So ngayon binibigyan natin muli ang credit sa bibleplaces.com, no? Ito ang kasalukuyang Hipos sa panahon natin ngayon. So, tabi siya ng Sea of Galilee, nasa bandang kanan, nasa parte siya ng Jordan side, ano? So, halos nung unang panahon, ang mga lugar ay nananatili at umiiral at yumayabong sa tabi ng mga lake, tabi ng mga pangpang, no? Tabi na may tubig. Kasi kailangan ng tao ang tubig, ginagamit nila sa kanilang pagkain, pag-inom, sa kanilang mga paghuhugas. Maraming klase ng maraming maitutulong ang tubig sa buhay ng mga tao. Kaya ang mga tao nung unang panahon, maging sa panahon natin ngayon, ay nananatili sila at nabubuhay sila o doon sila tumitira mismo sa tabi ng tubig. Unang-una,
Dun sila kumukuha ng kanilang mga pagkain, isda, So, diyan sila kumukuha ng kanilang mga ikinabubuhay. So, yan ang kasalukuyang, lugar na ating, tatalakayin ngayong oras na ito, 'no? So, mga kapatid, tutungo na tayo dito sa Hipos, 'no? Ngayon, itong Hipos ay malamang na na isang napakamapagtatanggol na lugar, 'no, sa kahabaan ng mga hangganan noong ikatatlong siglo bago ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo, o around 300 years, 'no, bago silang ang ating Panginoong Jesucristo. Ito ay itinatag bilang isang kuta, 'no, sa hangganan para sa mga Ptolemies, 'no. Ito yung mga Egyptian Greek dynasty. Si Ptolemy ay isa sa mga general ni Alexander the Great, no. Nung si Alexander the Great ay namatay, sa edad na na bata pa, no, nasa mga 30s lang siya nung namatay, no. So, wala siyang pinaglipatan ng kanyang paghahari o ng korona niya. So, marami siyang general, kung di ako nagkakamali, 4 or 5, si Ptolemy, si Seleucus, 'no, at, marami yan, 'no, 4 yan o kaya 5, 'no. So, ngayon yung kanilang 5 general na yan ay nagkaroon na ng kanya-kanyang teritoryo, 'no, dahil nga sa hindi ibinigay ni Alexander the Great ang kanyang paghahari, kaya namatay siya na hindi alam ng kanyang mga 5 general kung sino ang susunod na magiging hari o na magiging pinuno ng Greek Empire. Kaya ang nangyari, nagkawatak-watak sila. So yung isa ay bumalik sa Greece at siya ang kumuha at naghari doon sa Greece. At yung yung isa naman, itong ang si Ptolemy ay nagpunta ng Egypt at ginawa niyang dynasty ang Egypt. At dito sa lahi ni Ptolemy nanggaling si Cleopatra, 'no? Ang kahuli-hulihang reyna ng Egyptian, kingdom nung mga panahong 'yan. Pero siya ay Greek, galing sa lahi ni Ptolemy. Ito namang lungsod ng Hipos ay mismo ay tinatag din ng mga kolonistang Seleucid naman. Si Seleucus naman ang nagtatag ng Seleucid Empire o ng dynasty dito sa Syria, 'no? Isa itong si Seleucus ay isa sa mga general din nito ni Alexander the Great, kung di ako nagkakamali, 'no? So, nagkanya-kanya na sila, 'no? Dahil nga wala na silang leader, so kumuha na sila ng kanya-kanya ng mga teritoryo doon sa mga bansa na kanilang sinakop at nagkanya-kanya na sila. So later on, noong sila ay nanatili na doon sa mga lugar o mga bansa na kanilang pinanatilihan, ay nangamatay sila, no? Yung sumunod na mga lahi nila ay nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa mga lahi doon sa kakampi nilang mga ng mga leader din ng mga Greeks ng mga panahong yun. Nagkaroon sila ng problema, nagkakaroon ng digmaan. Pero hindi nangyari itong digmaan nila sa panahon na nabubuhay itong mga generals, no? So, nangyari na lamang kung dito sa Greece ay yung isa sa mga general ni Alexander the Great na nanatili sa Greece ay nagkaroon ng problema doon sa mga leader doon sa Greece at nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan tungkol sa pamamahala. Pero ang naging concentration ng kasaysayan sa gitnang silangan, ito yung tatawag na Levant, yung consist ng mga bansa na Syria, Lebanon, Israel, Cyprus, Turkey, no? Egypt. So yan ang mga tinatawag na Levant, no? Ayon sa mga historians at saka mga theologians noong mga panahon ng First World War. So yan ang kanilang in-identify diyan, no, sa wikang Pranses, kung di ako nagkakamali, no. So pag sinasabing Levant yan, ay tumutukoy yan sa mga bansa sa gitnang silangan, no, sa mismong pinangyarihan ng kasaysayan na ito. So dito na ang lugar na ito ay pinag-aagawan nitong Hipos. Pinag-aagawan niya ng mga Ptolemaic na mga authorities na galing sa Egypt, at ganoon din itong mga Seleucid naman, itong galing sa Syria, no? So kanilang gustong sakupin, no? Kasi nga ito ay isa sa mga kabilang sa Decapolis. Ito, nakikita ninyo yung pangalang Decapolis ay 10 yan, no? Kasama diyan ang Pela, ang
ang Hippos, ang at ang si Psychotopolis, kasama yan, pangatlo. At ano pa? Tatlo. Gadara, yeah, kasama yung Gadara So, hindi pa natin makikita pa yung ilan pa, no? Meron pang anim pa no? So, mamaya titingnan natin kung ano-ano pa yung mga anim na yan na binanggit. So, tingnan natin, So, yan pala ang kahalagahan ng hipos ng mga panahong mga 300 years bago ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. So, ang kasaysayan ng hipos na kung tawagin din ay hipos susita, yun ang tawag nila, ay lumilitaw na itinatag ito ng mga Seleucid Greeks. Kasi ang Hippos, ang Jordan ay tabi, magkatabi ng Syria, malapit sa Syria, nasa bandang silangan, kaya malapit. Kasi kung kukunin ito ng mga Egyptian, mga mga Ptolemaic authorities, nasa south sila, nasa Egypt, malayo. So malapit ang Syria. Kaya noong ikalawang siglo, mga 200 na ito, 200 years na, pababa na ito, bago pinanganak ang ating Panginoon Jesucristo, noong panahon ng mga Romano, mga 100 years na ito, pababa na. Ang Hippos ay naging miyembro ng Decapolis, noong panahon ng Roman Empire. So hindi pa siya naging miyembro ng Decapolis noong panahon ng Greek Empire. Nung pumasok na ang mga Romano, ay naging napasama na ang Hippos doon sa tinatawag na Decapolis o 10 cities. Isang kasunduan sa kultura ng 10 lungsod na kaakibat ng kulturang Greco-Romano, pinagsamang Greek at saka Romans. So kung makikita ninyo, dito sa bandang kaliwa, ay makikita ninyo na merong talagang sibilisasyon, excuse me, noong panahon ng mga Griego at saka ng mga Romano. Kung titignan ninyo yung larawan dito, sa bandang kaliwa, ay kung yan ay nakatayo pa, yan ay talagang kamanghamangang mga estruktura ng mga buildings na makikita natin dyan. Pero ngayon, puro mga guho na lamang, Kaya imagination na lang ang ating ginagamit dyan kung anong klaseng nung materials ang ginawa nila dyan, Dahil kung titignan ninyo, napakalawak ang lugar na iyan, Kaya ang bayan na ito ay nagtamasa ng walang katulad na kaunlaran noong ikadalawang siglo, AD na, So, ibig sabihin niyan ay 200 years after the birth of Christ na, Pagkatapos ng pang-aapi ng mga Romano sa dalawang pag-aalsa ng mga Hudyo, Yung kanilang second revolt, Nung yung unang revolt nila, yung nawasak nga ang Jerusalem at saka ang temple noong 70 AD. At yung ikalawang revolt naman nila ay panahon ni Bar Kokhba, Panahon ni Hadrian, At winasak nga ng mga Romans ang buong lugar ng Israel o ng Judea, Yan yung tinatawag nilang dalawang pag-aaklas, So ang isang pangunahing kalye, yung tinatawag na Decumanus, ay tumatakbo sa buong lungsod na may isang daluyan ng tubig, yung aqueduct, yung daluyan ng tubig na sa panahon natin ngayon yung tubo, So diyan nila kinuha yung idea ng aqueduct Yung aqueduct kasi nasa ibabaw yan yung tubig dumadaan sa ibabaw ng struktura ng mga Roman, nasa taas ng bato na dinadaanan ng tubig, Hindi sa ilalim ng lupa kundi nasa ibabaw, Kaya tumatakbo, dumadaloy ang tubig sa itaas ng aqueduct, So marami akong mga nakita niyan nung ako'y nagpunta sa Israel dito sa Caesarea Maritima, ay makikita mo na meron pa ring aqueduct doon, So dinadaluyan ng tubig yan sa ilalim nito, So nagbigay ito ng tubig sa paliguan ng lungsod at isang reservoir, talagang sabihin nating imbakan ng tubig sa ilalim ng gitnang korte ng lungsod, yung tinatawag na forum, sa Rome, sa Italy, merong Roman Forum doon, nasa gitna ng lungsod, Isang imperial shrine na tawag na Kaibil o isang council hall o tinatawag na Odeon, isang central public hall o basilica kung tawagin nila, at isang teatro ang nagkoronahan sa gitnang korte. So yan ang description ng lungsod ng Hipos ng panahon ng Greco-Roman era. Mula noong ika-4 na siglo, mga 400 years na after the birth of Jesus Christ, ang Hipos ay naging upuan ng isang obispo, naging sentro ng mga bishop,
nung pagkamatay na 'to ni Constantine the Great, eh, 'no, yung unang emperor ng Rome na na-convert sa Christianity, 'no. So, ginawa niyang legal na religion ang Christianity sa buong Roman Empire, 'no. Kaya nung 400 years na, namatay na 'to si Constantine the Great, ang Hippos ay naging upuan ng isang obispo. So, ibig sabihin sinakop na, naging ano na, parang Catholic na, 'no, ang lugar na ito, 'no, yung mga, Orthodox at saka yung mga Catholic, ano, sila ano, nagkaroon na sila ng kanya-kanyang mga bishops, eh, at nagkaroon ng hindi bababa sa 5 simbahan, ano. So, sa kabila ng protektadong lokasyon at depensa nito, nasakop ng mga Muslim ang lungsod ng Hipos noong 641 AD, 'no, 6th century na. Panahon na ito ng Islam, ano, nagiging malakas na ang puwersa ng mga Islam ng mga Muslim ng mga panahong ito, 'no. Dito na itinayo ni Muhammad ang pananampalatayang Islam o Muslim. O Muslim kasi mga tao 'yan, eh. Yung Islam pangalan ng reliyon, ano. Kaya naging ano na, naging malakas na ang kanilang impluwensiya. Kaya ang buong gitnang silangan, maging ang Europa ay nasakop ng mga Muslim at naging Islam ang kanilang pananampalataya ng mga panahong 'yan. Mga 'yan na nakarating pa sa Spain, eh, 'no, nung mga panahong 'yan, 'no. Kaya ang buong Europe ay naging ano, naging Muslim din o naging Islam din, 'no, ang karamihan sa mga bansa diyan sa Europe, 'no. Ang lungsod na ito ay unti-unting tinanggihan at inabandona pagkatapos ng 749 AD, 'no, matapos na nilindol ito. So, siyempre kapagka nasira ang mga buildings, ang mga istruktura, mahirap na uling itayo kasi marami ng mga panahon na ito ay tinayo tapos masisira. O di panibago na namang pagsasaayos na naman kasi kapag ang mga buildings ay nawasak sa magitan ng lindol at iyong uling aayusin ay hindi na gano'n kasing tibay, 'no, noong unang inayos o itinayo. Kasi parang pinatungan na lang yung mga nagumuho, eh, papaano kung lumindol uli? Eh, di wala, sira din, ano? Kaya ganyan ang sistema kapag ang isang lugar ay nilindol at nasira ang mga building, hindi na muling itinatayo ng mga tao ang lugar na iyon, kundi lumilipat sila ng ibang lugar para tirahan nila, 'no? Hindi na sila naninirahan doon. Ganyan ang naging kaso sa maraming mga lugar dito sa Western Turkey, yung mga 7 lungsod na napuntahan ko o hindi lang 7 yan, eh, siyam yan, eh, 'no? Kasama diyan ang Hierapolis at saka yung, yung Colossae, 'no? So, ganyan, eh, hindi na sila naninirahan do'n sa aktuwal na lugar, eh, kung hindi nanirahan sila sa ibang lugar na malayo doon, 'no? Ganyan naman, eh, kadalasan. Kaya dito sa gitnang silangan at maging sa karamihan ng mga bansa dito sa Europa ay gano'n ang kanilang ginagawa. Kaya ang kagandahan naman ay na-preserve nila yung aktuwal na lugar at ginawa nilang national park, lalo na dito sa Israel, 'no, ginawa nilang national park 'yan. So, ang kagandahan ay may pumapasok na kita o revenue at ginagamit yung pera para sa turismo, 'no. Ang kagandahan naman, yung mga Christian pilgrims ay natutuwa na nagpupunta at nag-i-spend ng malaking halaga para sa kanilang tour diyan, 'no, ay para lamang nila makita yung aktuwal na lugar. Walang kuwenta kahit na guho na ang makita nila. Ang importante sa mga pilgrims, sa mga Christian pilgrims o yung matapakan nila yung aktuwal na lugar, yung pinangyarihan nung binanggit sa panahon ng Biblia at malakaran nila, makita nila, makunan nila ng larawan, sapat na iyon, 'no? Kahit na guho, 'no? Kasi gano'n ang naging karanasan ko nung ako'y pumunta sa Israel noong 2018, sapat na sa akin yung makita ko yung aktuwal na lugar, 'no, makuha ng larawan. Hindi ko na kailangan pang makita kasi hindi na nila kaya pang ibalik, eh, 'no, 2,000 taon na nakakalipas. Hindi na nila kayang ibalik yung kung ano talaga yung porma o larawan ng buildings na itinayo nung panahong iyon, wala na. Kaya ang ginawa na lang nila, hinayaan na lang nilang gano'n, tapos ay parang naglagay na lang sila ng parang additional na bubungan para kapagka mainit ay dun sila sumisilong, 'no, ganyan ang ginawa, eh, 'no, natatandaan ko 'yan dito sa Laodicea, eh, nung ako'y nagpunta sa Western Turkey, yung tinatawag nilang Asia Minor.
Naglagay na lang sila ng malaking ano, para malaking, pagka mainit, dun sila nagpupunta kasi nga open field yan, eh, 'no? So, ganyan ang ginagawa pero makikita niyo pa rin yung pinaka-original foundation, 'no? So, yan mga kapatid ano, ang lakas ng epekto pagka nilindol ang isang lugar ay talagang sira, ano? So, nangyari yung lindol noon nung 7th century 'no, 749 AD. So gano'n din ang muling pagtuklas ng Hipo-Susita 'no, noong 1885 nagkaroon uli ng excavation dito sa lugar ng Hipos 'no. Ito ang nakita nila nung mga panahong 'yan 'no, na gumawa ng mapa si Gottlieb 'no, Schumacher ang tungkol sa lugar na ito 'no. Ngunit, nagkamali siya sa pagkilala nito sa Gamla 'no, 'yun ang kanyang ano, nung 18th century 'yun. Noong 1948 Nung panahon ng Israeli-Arab War ay nagkampo ang mga puwersang Syrian 'no, sa mga lugar na ito dito sa Hipos upang bombahin ang Kibbutz Ein Geb 'no. Siyempre digmaan, eh, 6 days war 'yan, eh. So, ngayon bilang kapalit noong gabi ng Hunyo 'no, nung 17 hanggang 18 ng 1948, ang commander ng Ein Geb 'no, 25 years old na si Meir, Kotensky ay gumawa ng isang matapang na pagsalakay upang sakupin ang bundok 'no, 'yan ang kuwento diyan nung panahong 'yon. Noong 1950s, isang ekspedisyon ng Israel ang nagsagawa ng mga unang paghuhukay sa lugar na ito. Isang pinagsamang ekspedisyon ng Israeli Polish American ang nagpatuloy sa mga paghuhukay sa pagpasok ng ika-21 siglo at isinagawa hanggang ngayon 'no. Patuloy pa rin silang naghuhukay upang makita nila kung ano ang nasa ilalim ng lupa 'no, sa panahon natin ngayon. Eh, yung pang kanilang paglilibot sa Hipo Susita, ito ang kanilang mga natuklasan. Ang lugar ay na-access sa magitan ng isang landas mula dito sa dakong Timog Silangan ano, na dumadaan sa pagitan ng mga minefield 'no. Kasi marami pa ring mga minefield na mga itinanim nung panahon ng digmaan nung 1948 na hindi pa nila nalalaman kung nasasaan pa yun. Kaya 'pag yun, natapakan mo, ay puputok yan 'no, oo, dahil nga hindi pa naano, nade-deactivate pa, eh. So, bukod sa yaman ng archaeological finds 'no, itong lugar na ito, ang lugar ay nagbibigay ng mga kamamanghang mga panorama o yung mga pangitain ng mga tanawin ng dagat ng Galilea at sa paligid nito. Ang ang bansang Israel ay talagang punong-puno ng kasaysayan. Ay panahon pa ito ng mga Canaanites 'no, ay may mga naninirahan na diyan 'no, itong tinatawag na lupang pangako o yung promised land. Kaya nung sinabi ng Diyos kay Moises na papasukin ninyo ang lugar na tinatawag na lupain ng gatas at kulot-bukyutan 'no, na diyan ay maraming mga sumisibol na mga springs 'no, ng mga mayayamang mga uri ng mga metal 'no, mga copper, mga bronze, mga gold 'no, maraming mga yungib, maraming mga bundok ano, maraming mga prutas, pagkain, ay punong-puno yan ng ano, talaga ng kabuhayan ano. Kaya ang lugar na ito ay napunta sa kamay ng mga Israelita dahil sa pangako ng Diyos sa kanila na ibibigay ng Diyos ang bansang ito, ang lupaing ito sa mga Israelita bilang pangako ng Diyos kay Abraham 'no, sa kanyang pagsunod bilang ama ng pananampalataya ng mga Hudyo, ng mga Kristiyano at gano'n din ng mga Muslim 'no. Kaya dito natin makikita na hanggang ngayon, ang bansang ito, ang bansang Israel ay kahit na napakaraming sumakop na mga imperyo 'no, ay lalo pa ring yumayabong ano at lumalago 'no. Ang bansang Israel ngayon ay nagpapatubo na ng mga iba't ibang klase ng mga prutas katulad ng oranges, saging, iba't ibang klase ng mga prutas na matatagpuan na ngayon diyan dahil ang kanilang lupa ay mayaman at talagang pinagpala ng Diyos ang lupa 'no, kaya, sila ay ano na, ay nakikinabang na sa mga pananim dito lalo na sa Galilee 'no, sa northern part ng Israel 'no, marami na nakapagbibigay sa kanila ng mga kanilang mga pangangailangan. So, gano'n din ang Sea of Galilee ay punong-puno ng mga species 'no, napakarami niyan, lalo't higit ang mga isda 'no. Kung makikita lang ninyo na hindi niyo na makikita katulad ng sa ibang mga lugar na
na ang mga isda ay naglulundagan ano, hindi niyo makikita 'yan sa Sea of Galilee. Nung kami nasa gitna ng Sea of Galilee, wala akong nakitang isdang tumatalon o lumulundag o walang flying fish diyan. Ang gagawin na lang diyan ay talagang mangingisda kayo, ihahagis niyo ang lambat dahil ang mga isda ay nasa ilalim ng tubig 'no, hindi sila katulad ng mga dagat sa ibang bansa na ang mga isda ay talaga namang lumulundag sa dami 'no. Pero ang isang bagay na nakapagtataka dito sa Sea of Galilee ay libo-libo ng mga taon ang lumilipas ay hindi pa rin ito natutuyo o hindi pa rin ito sabihin natin na naglo-low tide siya, pero hindi siya natutuyo 'no. Nananatili ang tubig sa Sea of Galilee 'no, at ang mga isda diyaan ay patuloy na dumadami 'no, at nagsisilbing pagkain ng mga taong naninirahan sa palibot ng Sea of Galilee na ito. So, ito pa ang mga karagdagan pang ano, kuwento dito sa Hipos. At may mga bundok dito sa parte ng Hipos na yung pinakatuktok ng bundok ay ano, nilagyan nila ng mga kuta, nilagyan nila ng mga defense, wall 'no. Ito mga katulad nitong larawan sa bandang kaliwa, makikita natin 'yan ano. Ito binabanggit na ang Hipos Susita at ang Decapolis, so napasama siya sa 10. Inilarawan ng terminong Decapolis, o ibig sabihin Deca means 10, na yung polis means city 'no, ibig sabihin 10 cities. Ang isang grupo ng mga 10 lungsod sa timugang Levant na binanggit natin kanina na nagsisilbing mga sentro ng kulturang Griego at Romano na pawang sinusuportahan ng mga Romano. Ibig sabihin niyan, yang 10 siyudad na iyan ay hindi Hudyo, kundi mga hintil na mga siyudad, na mga Greeks and Roman cities 'yan, 'no. Kaya walang natala 'no, na sa ating pag-aaral sa aklat ng mga ebanghelyo na ang ating Panginoong Kristo ay nagpunta diyan sa mga lugar na iyan 'no. Maaari, pero wala tayong naalalang natala na siya ay nagpunta diyan. Maaaring dito sa Gadara 'no, at sa Gerasa, maaari nagpunta ang Panginoon diyan, pero sa Aman sa Jordan, no, hindi binanggit, eh. Kasi ang Aman Jordan ay Philadelphia na 'yan, nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, 'no. Ang Pela, 'yan, hindi naman siya binanggit, pero ayon sa kasaysayan, yung mga Kristiyanong umalis sa Jerusalem bago dumating ang mga Romans, noong 70 AD, bago pa dumating yung 70 AD, ayon sa mga historians, sa mga theologians ay ang Pela ang naging kanlungan ng mga Kristiyanong umalis sa Jerusalem para humingi ng kaligtasan para sila hindi mapatay ng mga Romans 'no. Diyan sila nagpunta sa Pela 'no. At natatandaan ko nga ito, binanggit ito ng isa sa mga elder namin sa church nung araw. Ang pangalan niya si Brother Nelson Dites, isang propesor sa Ontario Christian Seminary na kinakasama nung araw at, American Canadian. So binanggit niya na itong Pela ay naging kanlungan o city of refuge nung panahon na dumating ang mga Romans dito sa Jerusalem para sakupin nila ang siyudad at wasakin ang templo, 'no. So, ang ilan sa mga lungsod na ito ay umiiral pa rin nung mga panahong iyon, maging sa panahon natin ngayon ay florist yang mga lugar na 'yan. At ang ilan ay naging mga archaeological site o mga lugar na ano, katulad nung ako'y nagpunta matapos kong, bisitahin ang Mount of Nebo 'no, at saka itong Me Medaba 'no, dito sa parte ng Jordan, natapos na yung aking Exodus tour. So yung aking mga kasamang mga Americans ay tumuloy sa Israel. Pumasok sila going to Jericho 'no, from Mount Nebo to Jericho. Ako naman ay dahil nakarating na ako sa Israel, so hindi na ako sumama sa kanya dahil hanggang dun na lang ako sa Mount Nebo, ang aking, last destination. So from Mount Nebo ay tumuloy na ako sa Amman, Jordan ano, at dun na ako nag-overnight at kinabukasan ay, nag-tour ako doon sa mismong ancient place ng Jordan ano, ng Amman 'no. Dun ko nakita yung mga kasaysayan na panahon ng mga Romans ano, nandun pa rin yung ano, eh, mga ruins, eh, 'no. So, ito yung mga ilan sa mga archaeological na lugar na makikita natin sa ating panahon ngayon. 6 sa mga lungsod na ito ay nasa Jordan ngayon ano, itong Gerasa, Gadara, Pela, Aman, Capitolias
at Rapana, no, 6. Ngayon, dalawa naman sa Syria, itong Damascus at saka itong Kanata. Alam natin ang Damascus ng panahon ni Apostle Paul ay nagpunta sa diyan, para hulihin ang mga Kristiyano diyan sa Damascus. Pero ano nangyari? Tinawag siya ng Panginoong Jesucristo diyan, ginawa siyang, alagad, 'no, ginawa siyang apostol para sa mga Hintil. Dito nagsimula ang ministry ni Apostle Paul, diyan sa binago ng Diyos. Diyan siya nabulag nung makita niya ang liwanag, ano. Pagkatapos nun kinausap siya ng Panginoong Jesucristo at ang wika sa kanya, "Bakit mo ko pinag-uusig?" Sabi naman ni Saulo, "Sino ka, Panginoon?" Sabi niya, "Ako si Jesus na yung inuusig." Ang sabi niyang ganoon. So ngayon sabi ng Panginoon, "Pumasok ka sa loob ng siyudad, sa Damascus at sasabihin ko sa iyo kung ano ang iyong gagawin." 'No? At dahil nga doon ay, nabago si Apostle Paul, 'no? Nung siya ay, binautismo ni Ananias ay, bago siya bautismo na nalaglag yung parang kaliskis ng isda sa kanyang mga mata at siya'y muling nakakita. Dahil doon siya ay binago ng Panginoon at hindi na siya tinawag sa pangalang Saulo, kung hindi ang tawag na sa kanya ay Pablo o Paul, 'no? At 'yan ang kwento dito sa Damascus, kaya ang Damascus ay ano rin, holy place din 'yan, 'no? Kaya sa panahon natin ngayon, siguro narinig ninyo ang balita na ang, Damascus ay naging free city na, 'no? Ang kanilang dictator na presidente, si Assad ay wala na, 'no? Kaya ang mga rebelde na ang siyang, kumokontrol na ng bansang Syria, 'no? Yung Damascus nakuha na nila, 'no? Nasa rebels hand na. So ngayon ay, may konti ng freedom ang mga Syrians at, sana tuloy-tuloy na, sana dumating ang panahon na may open itong Damascus sa mga tourist para mabisita ang Damascus sa panahon natin ngayon. Kaya siguro dahil nga sa digmaan ay maraming mga nasirang mga lugar diyan kaya mahirap pa rin hanggang sa panahon ngayon na hindi basta-basta ito mapupuntahan pa. Matatagalan pa bago ito mapuntahan ng mga turista dahil may kaguluhan pa, 'no? So dalawa ang nasa Israel, itong tinatawag na Bet-Shean at saka itong Hippos Susita, 'no? Kaya 'yan mga kapatid ano, itinala ng mga ebanghelyo ang pagbisita ng ating Panginoong Jesucristo sa lungsod ng Decapolis 'no, binanggit sa ebanghelyo ni Marcos sa chapter 7 verse 31. Ngunit wala sa kanila ang binanggit sa pangalan. Itong Bethshan napuntahan ko rin ito noong 2018. Ito kung tawagin ito ay Scythopolis ang tawag, So, napakalawak niyan kung makikita ninyo, 'no? So, nung nakaraan ipinakita ko sa inyo ang larawan diyan, ano? So, yang Bethshan ay kasama nga sa 10 siyudad na binanggit natin kanina. So, malamang na binisita ng ating Panginoong Jesucristo ang Bethshan nung panahon niya, noon ay tinatawag na Scotopolis sa paglalakbay mula sa Galilea patungong Jerusalem, 'no? So, kasi nga nung kami nasa Scotopolis ay bumaba na kami, patungo na kami noon, papunta na kami ng Jerusalem na. Kaya may posibilidad na ang Panginoon ay dumaan dito, 'no? Kasi nga dahil ito ay isang paganong siyudad, kaya hindi nagtagal ang Panginoon maari dito. Hindi hindi binanggit sa mga ebanghelyo na siya ay nangaral dito, eh. Kasi ang alam natin na binanggit ng Panginoon siya ay sinugo ng Ama para sa mga nawawalang tupa ng Israel. Hindi siya sinugo para doon sa mga hintil, 'no? Kaya meron siyang mga na-encounter na mga Gentiles katulad nga noong babaeng Samaritana, 'no? Doon sa sa Samaria ay, pero hindi siya mismo nangaral sa mga Samaritans, kung hindi yung babae ang nangaral, 'no? Individual ang ginawa ng Panginoon, eh. Kaya ang mahalaga ay ay may ginawa ang Panginoon sa mga lugar na ito 'no, sa paglalakbay niya mula sa Galilea patungong bababa ng Jerusalem 'no. Nabanggit ang Gadara 'no, ang lungsod ng Gadara ay kasama ito sa 10 siyudad sa bersyon ni Mateo ng kuwento ng himala ng mga baboy ano. 'Yun yung mga masasamang espiritu na galing doon sa isang lalaking hinahalian ng maraming espiritu na masasamang espiritu do'n sa sementeryo 'no. Gerasa, Gadara kung tawagin 'yan ano. So ngayon, humiling ang mga masasamang espiritu na lumipat sa mga baboy 'no. Alam ng mga masasamang espiritu na hindi pa nila katapusan, eh, 'no. Akala nila katapusan na nila pero, um
nakilala nila ang Panginoon eh. Kaya nakiusap ang mga masasamang espiritu, yung mga fallen angels na kasama ni Satanas na pinatapon galing sa langit, na humihingi ng paintulot sa Panginoon na sila'y lumipat sa mga baboy, ano. Kaya maaaring isa pa ring paraan kung bakit ang mga Hudyo ay hindi kumakain ng baboy dahil nga ito ay unclean, no? Kasi nga ay wala silang katulad ng mga daliri na katulad ng mga ibon, ng mga tao, no, na hiwa-hiwalay, no, ganyan. So ang mga baboy ay hoops kung tawagin nila yon. Kaya sa kanila sa batas ni Moises yun ay mga unclean animals yun, no? Kaya dito sa kabaliktaran binanggit ang Gerasa sa bersyon ni Marcos ng parehong kwento, no? Yung Gerasa, Gadara, no? Halos iisang lugar na binabanggit, iba-iba lang ang pangalan, ano? Sa katotohanan, ang lungsod ng Hipos, Susita ay ang pinakamalapit sa dagat ng Galilea kung saan naganap ang kaganapan, no? So, ito na maaari ang ating huling slide, ano? Ang Hipos Susita ay tinutukoy sa Bagong Tipan. Ito ba'y tinutukoy? Ang sabi, yes, no? Tulad ng Seporis, ang hipos ay hindi pinangalanan sa Bagong Tipan, gayunpaman, ang ilan sa mga sanggunian na sa mga ebanghelyo ay nauugnay sa lugar na ito, no? So matapos isagawa ang himala ng baboy, ang ebanghelyo ni Lucas ay nakatala na at pinagaling na lalaki umalis at sinabi sa buong bayan kung gaano kalaki ang ginawa ni Jesus para sa kanya, yung inalihan ng masasamang espiritu, no? Yung mga espiritong humiling na lumipat sa mga baboy, no? Lucas chapter 8 verse 39. At binanggit din sa aklat ni Marcos, no? Ebanghelyo ni Marcos chapter 5 verse 14 at sa ebanghelyo ni Mateo 3 uh, 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 3:4, no? So ang himala ng baboy ay kinilala sa kursi, no? 3 milya mula sa hilagang kanluran ng Hipos, no? Na siya rin ang pinakamalapit na bayan nito. Dahil dito malamang na ang Hipos ang bayan na tinutukoy sa Miracle of the Swine. Kung gayon, ang Susita rin ang unang lungsod kung saan ipinahayag ng mga tao si Jesus sa mga pagano, no? Maraming mga pagans ang naniwala sa Panginoon. Dito sa bandang kaliwa makikita natin yung mga pulang shaded color, yan ay yung mga kung tawagin natin ay 10 cities o yung tinatawag na Decapolis, no? Isa sa parte ng Israel itong Scythopolis, itong Bet-Shean, ito nga yung Hipos na ating pinapag-aralan ngayon. Pangalawa, at yung Damascus, no? Pangatlo, nasa parte ng Syria yan. Hindi na nabago ang pangalan ng Damascus eh. Ganun pa rin ang tawag hanggang sa panahon natin ngayon. Kanata, ito, parte ng Jordan. Dion, Rapana, Gadara, no? Gerasa, no? At saka yung Philadelphia. Philadelphia, ito yung ito yung um, capital city ng Jordan ngayon, itong Amman, no? Ito ang Philadelphia, ang pangalan ng lumang pangalan ng Amman eh. So yan ang 10 syudad ng Decapolis sa nung panahon ng ating Panginoong Kristo. Bagamat hindi binanggit ang pangalan, maaaring tukuyin din ang hipos sa sermon sa bundok na palaging pinagkasalitaan ng Panginoon sa kanyang yung Sermon of the Mount. Sa pagsasabing ang isang lungsod na nasa ibabaw ng burol ay hindi maitatago, no? Na sinasabi sa Matthew chapter 5:14. Marahil ay tinuturo pa ng ating Panginoong Hesus ang hipos upang ilarawan ng mensahe, no? Ang kahirapan ko minsan kasi, ang mga sumulat ng ebanghelyo ay hindi nila tinukoy ang eksaktong lugar, ang pangalan ng bundok. Basta sinabi na lamang ay ang bundok ng mapapalad, ano, bundok ng ganito ang binanggit, ano. So hindi hindi binanggit eh, kaya medyo may confusion, ano. Noong 2019 nahukay ng mga archaeological expedition ang ikalimang simbahan sa panahon ng Byzantine noong sa pagitan ng 330 hanggang 1453, no, AD, no? Mahigit kulang-kulang sobrang 1,000 taon na nakakalipas niyan, no? Panahon na yan. Sa Hipos, no? At sa iba pa, ang mosaic na sahig nito, yung sahig na iba't ibang mga may kulay, mayroong Gothic, may drawings, ang tawag diyan ay mosaic, no? Ay naglalarawan ng isang basket na puno ng mga bilog na tinapay, no? So kita ninyo, no?
maaaring may kaugnayan doon sa ano, doon sa miracle of multiplication ng ating Panginoong Jesucristo. Yung imaheng ito ay posibleng tumutukoy sa isa pang himala ng ating Panginoong Hesus na dumami ang mga tinapay, no, na kung saan mahimalang pinarami niya ang mga tinapay at isda upang pakainin ang mga tao na binanggit sa Ebanghelyo ni Marcos chapter 8. So ang hipos ay miyembro din ng Decapolis na ating binanggit kanina, isang kasunduan sa kultura ng 10 paganong lungsod na binabanggit ng ilang beses sa Bagong Tipan. So yan mga kapatid, ano, itong larawan na ating nakikita rito ay ang larawan ng panahon ng ating Panginoong Jesucristo, no? So dito tayo nagtatapos mga kapatid at maraming salamat sa lahat at natapos din tayo at hindi naman gaanong mahaba ang anong ito kasi ang pinaka um, makikita natin dito sa Hipos ay bilang miyembro ng 10 cities o yung tinatawag na Decapolis, no? Yan lamang ang pagkabanggit diyan nung panahon na itinayo ng mga Greek Romans ang siyudad na ito bilang pagan city, no? Sa panahon ng Lumang Tipan ay walang gaanong binanggit tungkol sa Hipos, ano? Kung hindi ito ay umiral lamang, itinatag nung panahon na dumating ang mga Seleucids, ano? Mga lahi na nanggaling kay Seleucus, no? At ito'y kanilang ginawang kuta. So mga kapatid, no, maraming salamat sa lahat at sa muling pagkikita at maraming salamat sa lahat at nawa ay meron tayong natutunan sa araw na ito. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon at sa muling pagkikita. God bless you all. Have a great day and we'll see you again and bye for now.